Barila naman kaya dyan ha, madami kami. Mas dyan. Nakahambalang sa sumulong highway sa Antipolo City ang isang motorsiklo at e-trike. Maya-maya, dalawang motorista ang makikitang nagsuntukan at nagkatakan sa gilid ng kalsada. Isang rider naman ang pumagitna. Hindi pa tiyak ang pinagtalunan nila. Ayon sa may-ari ng video, nagdulot ng traffic ang insidente. Ang boyfriend ng apo na pagkamalan daw na magnanakaw ng isang lolo. Napatay niya ito matapos barilin. Yan ang report ni Ian Cruz. Sa ganitong paraan natapos ang buhay ng 36 na taong gulang na lalaking yan sa Valencia, Negros Oriental. Dumalaw siya sa bahay ng kanyang girlfriend at nag-uusap sila sa sala. Hindi malinaw ang sunod na nangyari pero pumasok daw ang biktima sa kwarto ng girlfriend kung saan natutulog din ang kanyang lolo. Bigla raw nagising ang lolo at inakalang magnanakaw ang lalaki kaya binaril niya ito. Dead on the spot ang lalaki. Nakakulong na sa detention cell ng pulisya ang 83 taong gulang na lolo. Sinampan siya ng reklamong murder at illegal possession of firearm. Hindi pumayag ang mga kaanak niya na ma-interview ang lolo dahil tumaas daw ang blood pressure nito. Wala namang pahayag ang nobya na nakasaksi sa pamamaril. Giit ng mga kaanak ng nabaril na lalaki, hindi siya magnanakaw. Wala kita pa may pagkaon ako, yung ipapatay ng akong apo. Musa kaya akong buhaton niya. Wag sila kaluoy. Aminado sila na dati na itong nakulong pero hindi dahil sa pagnanakaw. Bisa pag kinsa diri pangutanos tibok barangay na mo bisag mga opisyal kapitan na mo. Wala na ikawat palangga tos tanan diri. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung dati text scam lang, ngayon may tawag o calls na rin ng pang-i-scam at dumarami na yan. Sa datos ng isang global anti-scam application, tumaas ng 74.32% ang scam calls sa unang bahagi ng 2025 kumpara sa naitala noong huling quarter ng 2024. Mahigit 200% din yan na mas mataas kaysa sa first quarter ng 2024. Ang mga text scams naman bumagsak ng 68.83% mula sa datos noong huling bahagi ng 2024. Ayon sa DICT, kailangang higpitan pa ang pagpapatupad ng SIM Registration Act. Rerepasuhin din daw nila ang sistema ng telcos sa pagpaparehistro ng SIM card. Sakaling makaenkwentro ng scams, mapatext man o tawag, i-report ito sa hotline ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang isang Russian vlogger kasunod ng umunoy pambabastos sa ilang Pinoy for the content. May report si Chino Gaston. It's on you. Bad idea of arrest unity. Come here. I have a question for you. Pagkalapit ng dayuhang ito, Can I give you a kiss? No, I have a question for you. mabilis niyang kinuha at itinakbo ang sombrero ng gwardya sa Taguig. Kahit ang enforcer na yan, hindi nakatakas sa pang-aasar ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky nang akma niyang tangayin ang isang motorsiklo. Huliin mo yan. Huliin mo yan. Only Dan left in the chat. Pati na ang ventilador ng isang kainan. Name. Sa Boracay naman, pinagmumura niya ang ilang empleyado ng isang sea sports facility. Oh, he's not joking. He's not joking. He's the... Pero mukhang matutuldukan na ang ganyan niyang mga content. Naaresto ang Russian vlogger nang magreklamo ang isa sa mga napagkatuwaan niyang gwardya. Ang Bureau of Immigration nakakuha rin daw ng impormasyon na naaresto na si Vitaly sa ibang bansa dahil sa mga kaparehong panggugulo. You have the right to remain silent. Sa paglipat nga sa kanya sa detention facility, panay pa ang ngiti ni Vitaly Anything you say can be... at umaakto pa ng halik. Sinampahan siya ng reklamong theft, unjust vexation, alarm and scandal at violation ng anti-cybercrime law sa Taguig City Prosecutor's Office. Haharap din siya sa deportation proceedings. Nagkaroon ng theft dahil ninakaw yung sombrero ng guard, tapos dahil nag-post siya, kaya nagkaroon ng cybercrime. Opo. Then, ito, yung mga guard, parang inaasar niya eh. Meron na mga alarm scandal, nag-create siya ng doon. Sa the public place, disruption of public order.
kung siya po ay mapatunayan na meron siyang mga kasalanan dito sa bansa, sa ating mga local courts, at siya po ay sintensyahan ng local courts ng pagkakakulong, kailangan tapusin niya po muna yung sentensya niya dito sa Pilipinas, sa ating mga local jails, before we can implement the deportation. I have a question for you. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Young Rodrigo Roa Duterte. Nagkaroon na ng konsultasyon ng International Criminal Court o ICC Registry sa mga kinatawan ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings noong Duterte drug war. Sabi ng ICC Registry sa isinumite nilang dokumento sa Pre-Trial Chamber 1. Isinagawa ang tatlong konsultasyon noong 2021, 2022 at 2023. Mahigit 200 ang tumayong kinatawan ng mga biktima. Paglilinaw ng ICC, hindi pa tungkol sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang konsultasyon. Isa raw sa mga layunin nito ay tiyaking may ID ang mga kinatawan. Hiniling naman ng ICC Registry sa Pre-Trial Chamber na tanggapin ang iba't ibang ID na opisyal na ini-issue sa Pilipinas dahil hindi pa ganap na naipatutupad ang National ID System. Nilinaw rin ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Aldala na hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Inirereklamo ng isang American author ang pagbaha sa kanyang social media pages ng messages at comments mula sa mga taga-suporta at kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napagkamalan kasi si Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel ng dating Pangulo dahil kapangalan niya ito, bagamat magkaiba ang spelling ng kanilang apelyido. Dalawa ang letter N sa apelyido ng manunulat, habang isa lang sa apelyido ng abogado ni Duterte. Sa panayam ng GMA Integrated News, ikunento ng author na si Kaufman na unang nagpapadala ng mensahe ng good luck ang mga pro-Duterte. Ngayong linggo, sinasagot raw niya ng mga kontra-Duterte ang mga Duterte supporter. Dahil dyan, 2 beses nang nag-post si Kaufman para sabihing hindi siya ang abogado ni Duterte at tigilan na ang pag-message sa kanya. Believe it or not, there are people who commented that they thought I was lying. They feel that Nicholas Kaufman from the ICC has a side gig as a writer of horror and thrillers in New York City, which is very strange. One commenter was like, oh, okay, I understand that you're not the lawyer. Can you please help bring Duterte home anyway? Humantong sa bugbuga ng agawan sa pasahero sa Coronadal City. Nahagip at tinakbuhan naman ng SUV ang isang estudyante sa Ilocos Norte. Ang mga nahulikam na insidente sa spot report ni John Consulta. Naglalakad sa gilid ng kalsada ang 2 estudyante niyan sa Bana, Ilocos Norte nang biglang nahagip ang isa sa kanila ng SUV. Tinulungan siyang makatayo ng kasama. Hindi sila hinintuan ng SUV. Ayon sa pulisya, natuntun na ang driver nito sa tulong ng CCTV. Tumagilid naman ang pampasaherong bus na ito sa Castilla, Sorsogon matapos sumalpok sa poste ng kuryente. Pag-amin ng driver, inantok siya habang nagmamaneho. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at tuhod. Nasira rin ang malaking bahagi ng bus, 2 CCTV, mga kable ng telecom company at poste ng kuryente. Sa Coronadal City, nagsapakan ang 2 driver ng van at isang konduktor sa labas ng terminal. Isang babae ang pilit na umaawat. Ayon sa mga saksi, agawan sa pasahero ang dahilan ng away. Dinala sila sa barangay at pinag-ayos. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi nakaligtas ang Pilipinas sa panibagong dagdag taripa na ipapataw ng US sa mga produktong inaangkat nito. 17% ang taripa sa mga produktong mula sa Pilipinas na dadalhin sa Amerika. Tinawag ni US President Donald Trump na Liberation Day ang pagpapataw ng hindi bababa sa 10% na reciprocal tariff sa 185 bansa o teritoryo. Anya, oras ng maningil sa mga bansang hindi patas makipagkalakaran sa Amerika. Tingin ng Department of Trade and Industry, good news ang bagong taripa. Lumabas kasi na isa ang Pilipinas sa may pinakamababang tariff sa Asia kumpara sa Vietnam, China at Taiwan. Kaya posible raw ilipat ng malalaking kumpanya sa Pilipinas ang kanilang mga planta mula sa mga bansang may mataas na taripa. Pero tingin ng isang ekonomista, posible itong makaapekto sa presyo ng bilihin at dollar remittances nito sa Pilipinas.
Sabi ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika, pinag-aaralan pa nito ang epekto ng dagdag taripa sa tulong ng economic managers ng Pilipinas. Tatlumputsyam na araw bago ang eleksyon 2025, nangangampanya sa iba't ibang lugar ang mga tumatakbo sa pagkasenador. May report si Evan Mayrina. Cash grant para sa 50 years ng kasal ang isinulong ni Sunny Matula. Ipinaglaban ni Liza Masa ang karapatan ng kababaihan. Advokasya ni Jerome Adonis ang dagdag budget sa edukasyon. Pagpapalakas ng health service ang kay Nars Alin Andamo. Pagtaas ng sahod ng manggagawa ang kay Mimi Doringo. Kasama rin nila si Modi Floranda. Bumisita sa Iloilo City si Heidi Mendoza. Libreng pabahay ang isinusulong ni Manny Pacquiao. Committee on Agriculture. Pagbaba ng presyo ng bilihin ang itinulak ni Kiko Pangilinan. Susuportahan daw ni Ariel Carubin ang mga batas para sa PWD. Nangako si Camille Villar ng suporta sa infrastructure projects. Pagalis ng VAT sa kuryente ang inilaban ni Benhur Abalos sa Angeles City. Iminungkahi ni Bam Aquino ang pagsama ng job training program sa mga paaralan. Dagdag na benepisyo para sa government workers ang isinulong ni Mayor Abby Binay sa Rizal. Gusto pahabain ni Senator Bong Revilla ang termino ng barangay officials. Tututukan ni Representative Bonifacio Busita ang agrikultura. Tinalakay ni Senator Pia Cayetano ang inclusive community-driven leadership. Nangangampanya sa mga bus terminal at palengke sa Misamis Oriental si Angelo de Alban. Sustainable stormwater management ang isinusulong na David D'Angelo. Hangad pataasin ni Leody de Guzman ang sahod ng mga taga-probinsya. Mga magsasaka ang prioridad ni Luke Espiritu. Pagpapalakas ng sports ang isinulong ni Senator Bongo. Pagwawakas ng korupsyon ang panawagan ni Ping Lacson. Pagpapalago ng turismo ang advokasya ni Senator Lito Lapid. Kapakanan ng mahihirap ang isa sa mga prioridad ni Congressman Rodante Marcoleta. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ivan Merina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumentro sa kahalagahan ng voter empowerment ang 7th installment ng Media Leadership Lecture Series ng University of Santo Tomas. Sa forum na dinaluhan ng UST students mula sa iba't ibang kurso, hinimok ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga kabataan na kilalaning mabuti ang mga kandidato. Kinikahit din niya silang bumoto sa eleksyon sa Mayo. Nakiisa naman ng GMA Integrated News sa talakayan kung saan binigyang diin ang papel ng media sa pagkakaroon ng informed voter. Si dating Communications Secretary Sonny Coloma naman, ipinunto ang kahalagahan ng payapang eleksyon, respectful discourse at pag-iwas sa paninira, gayon din ang pagtalima sa tamang impormasyon. Para sa mga busy at mabilis kumain, hinay-hinay lang dahil may benepisyo raw ang mabagal na pagkain at pagmuya ng mabuti sa kinakain. Alamin sa FitTrack ni Von Aquino. Matagal nang ipinapayo kumain na masustansya para manatiling malusog. Pero alam nyo bang mahalaga rin daw kung gaano kabilis o kabagal kang kumain? Tinanong ko ang TNVS driver na si Ton Valeroso. Kaya raw niyang tapusin ang pagkain sa loob lang ng halos 5 minuto. Mabilis talagang kumain. Kasi pag gutom ka, siyempre, mas mabilis kang kakain para mabusog ka agad. Ang driver naman na si Fabian Karangian, mas mabilis pa kay Ton. 3 minutes lang, gano'n. Tapos na. Inahabol namin yung booking. Baka may booking na maganda, kaya mamadali kaming kumain. 10 minutes naman daw kung kumain ng full meal ang isa pang driver na si Marlon Lucas. Siyempre, ipipil mo yung pagkain mo para masarap yung kain. Ayon sa mga researcher, umaabot ng 20 minutes bago maipadala ng utak ang hormonal signals na nagsasabing busog na tayo patungo sa tiyan. At posible raw na kapag mabilis kumain, mamiss ang signal na ito. Kumakain ka pa kahit busog na. Sabi naman ng isang gastroenterologist. Hindi naman yan like hard and fast rule. So depende pa rin sa dami ng kinakain. Ang mahalaga raw, manguya ng mabuti ang pagkain at nagagawa ito kung hindi nagmamadali. Para
pagbaba sa stomach natin, mas madali na siyang i-digest at ma-absorb ng ating katawan yung mga nutrients. Dapat daw malambot na ang pagkain bago lunukin. Pwede ring uminom ng tubig sa pagitan ng pagnguya. Ugaliin din ang mindful eating, i-enjoy ang pagkain at iwasang mag-cellphone. Ang mas mabagal na pagkain, makakatulong din para iwas bloating, indigestion at heartburn. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.